Hello mga groomers, good morning. We're here in Diplahan, di ba? Diplahan. Hindi city, Diplahan lang. Diplahan lang. Diplahan lang. Okay. We're here mga groomers at Diplahan. So I'm here with Sir Vince Omandam. So matinding groomer sa Zamboanga, tapos kwento mo naman sir kung kailan ka nag-start. Way back 2017, ang history ko talaga sa goldfish is sa labas ng subdivision namin, may nagbebenta ng cellophane lang. Then 2017, bumili ako ng bowl, glass bowl. Then zero knowledge about goldfish. Paano magpakain, bawal pala sa malamig. Nilagay ko sa kwarto ko, pinakain ko pa ng marami, aircon. So gising ko ng umaga, sobrang excited ako para pakainin ulit. BTO, Black Tie Oranda. Okay. First nabili ko. Way back 2017. 150 pesos sa cellophane. Pag gising ko ng umaga, patay man ang isda. Kung nga, bakit to siya namatay? Yun pala, lumabas ako ulit, bumili. Then, nag-search ako ng mga about goldfish. Doon ko first nakita ang page na PGA, Philippines Goldfish Association, yung okay. old page. Then nag-search ako ng Zamboanga page na naman, hanggang sa doon ako nagka-interest na ito pala, bawal pala sa malamig, paggabi, less pala ang feeding, tapos kailangan ng oxygen. Akala ko okay lang, walang oxygen, same sa mga beta. Sa bola, ang lit, ang laki ng Oranda. Bumili ka agad ng malaki. Hindi na yung... Ang first tank ko is 24-12-12. Standard. Showtang. Sa kusina pa namin. Sa likod ng dining table namin, may doon ko nilagay. Lagay pa pebbles, lagay pa ng bahay ni SpongeBob. Wala man tayo idea, decoration. Hanggang sa nakamit tayo ng mga tao. First ko na meet sa goldfish is si Maui. Maui. Then sunod si Sir Raike Rancho. Then si Sir Joseph Romarate. Lahat yan Zamboanga, di ba? Zamboanga lang. Then sunod si Alexis Masias. Si Masias, okay. AMAC Island. Then, pero paano, ang ginawa ko sa tank lang pa rin, bumili naman ako ng isda. Sabi nila na one fish is not enough. Bili na naman ako ulit. So, bali doon sa 24-12-12. 8 na isda. Super crowded. Super pero may crowded. Filter na. May filter na, may oxygen. Pero wala talaga ako idea. Zero knowledge pa rin sa grooming. Overcrowding. Wala talaga. Hanggang sa napabili yung tab ng mga damit. Orokan. Orokan? Orokan na Tupperware na box. Lagyan ko na naman ng tubig. Para beta. Sabi pa ni Mama, ang kusina natin puro na tubig. Wala nang ito yung makain maayos. Hanggang sa ref tub. Upgrade na. Upgrade na. Doon ko nakilala si Gino Docelis. Gino Solano. Sa Zamboanga lang din. Bila ko mga material sa kanya. So gusto mo nang pumasok sa breeding. Pero yung sa akin alaga pa, wala pang breeding. Mat grade lang. Mga mat grade lang. Pet quality lang ba? Pang-alaga, palaki. Sa rep tab ko nilagay. Yun yung sinasabi ng iba na mas mabilis mag-breeding ang aquarium compared sa isda. Totoo yun. Okay. After ko sa 24-12-12, Orokan, rep tab, diretso 4 na aquarium. 4 feet, 18-18. Okay. So, hanggang napuno ng isda, doon nga, pasukin to kaya ang breeding. So, what if pasukin ko ang breeding? Pero nagbebenta na ako dati, sir. Bila ko ng mga buy and sell. Buy and sell, backyard, sa mga backyard. Kung bila ko ng maliliit 20 pesos. After 2 weeks, lumaki, benta 40. Okay din pala naman, income din pala sa goldfish. Estudyante, third year college that time. Estudyante. May extra income na. Extra income. Then, yung father ko, supportive lang. Bili kami ng mga materials kay Gino. Nakilala ko din yung breeder niya, si John Michael Francisco. Siya yung nagturo din sa akin paano mag-breed. Siya yung mentor mo talaga sa breeding? Mentor sa breeding. Mga style, lahat. Siya talaga ang nagturo sa akin. Hanggang sa, siguro, naloko na talaga kami ng father ko sa goldfish. Ang balik, kasama mo talaga kasi nung kami ng father mo, short talk lang.
parang kilala niyo sila Feb, marami siyang kilala ng mga William Oo. D, Sila William D, sila Boogie, sila Jordan. sila Jordan, sila Gary Paul. Kasama ko talaga si Papa. Sa lahat ng Goldfish show na kasama talaga Kaya sabi niya, yung pick-up daw ginagamit niyo Oo. pang lagyan ng isda. isda. So, yung pagkuha namin, first na pinakamahal na hindi kami nag-expect gano'n kamahal ang Goldfish. Kay Brian Lim. Okay. From NK Farm, Thailand. Sa dating way back dati panahon, kung ngayon puro short tail na, dati pahabaan ng buntot, Broadtail, broadtail, orchid, full moon. Ang tawag pa namin noon, full moon. parang beta. Beta full moon. First purchase namin, 17,000. Way back 2017. 2017. Male. Tapos, anhin man namin ang male kung walang female. Another female, 15,000. Hanggang sa nakabili kami ng trio talaga noon. 17, 15, and 13. Si Gino din, meron din siya pair din. 2 pairs meron si Gino that time. Okay. Sa full moon. Hanggang sa na-breed, pero nahirapan kami mag-breed noon. Mag-produce na maganda. Mag-produce ng magkuhan talaga, mag-success ang breeding. Okay. Matagal So, mag-lay ng bubuk? egg yung parang bubuk siya. Parang sa Thailand pa lang, Medyo kuha na siya. Hindi ginamit na condition yung female, yung mga female na. that time. So, hanggang failure sa talaga yun. failure. In In short. short, failure. Pero okay lang kasi nag-enjoy ka. Oo. Yun yung sa hobby natin. Oh. Importante, nag-enjoy tayo. Tsaka part yan sa breeding. Trial and error. Trial and error. Kasi kung wala din tayong failure, hindi tayo mag-learn. Ganun. Yun. Then, nakilala ko na si Maui. Pai. Okay. Siya ang nagpasok ng Pai sa Zamboanga. Si Maui yung Si first Maui. talaga na First nag-Pai. Hanggang nakilala ko. Siya ang si Mao ang nagturo sa akin sa breeding. grooming. Sa grooming, si Mao Sa na. grooming, si Mao na. Mga long body para ma-jumbo. Lahat nun. So, first breeding namin, NK Cross sa Pai. Another, naman. Cross na NK Cross sa Pai. Then, maliit naman yung bahay namin, pero yung rooftop namin, bakante man. So, andun, 12 tanks, isang pan, isang swimming pool, andun sa rooftop namin. Buti na lang, kay solid din yung rooftop na kayanan yung tubig. So, andun lang talaga sa rooftop namin, grooming, breeding. Then, pinasok ko din ang importation. Okay. So, import ako sa Thailand, Ang purpose nun, sir, is buy and sell or buy and sell. buy and sell Buy na? and sell talaga. Nagbe-breeding ako noon, pero more on buy and sell talaga ako that time. So continue mo lang yung bili-bili mo na 20 bili-bili. pesos. In-apply mo lang sa import. Ni-apply ko. Ni-try ko talaga na from Thailand. Then, kay Indonesia naman. Sa Indo. Import ako kay Indo. Kay Oranda pa rin. Limas. Halo na sir. Ryukin, Demikin, Okay. Rancho. Kasi benta. Hindi kasi pang breeding. benta man. Breeding. Sa Thailand pa lang isda. Pag send sa'yo ng video, pag-post, sold na. Wow. Dati malakas ang abot ako ng market ko, Bacolod, Iloilo, Davao, Dumaguete, Cebu. Wala pa kasi mga Wala pa, material kunti. kasi nung, Kunti pa talaga ang nag-goldfish noon. Sa panahon, kunti pa lang talaga. Hanggang sa first show ko dati sa Zamboanga, binili ko pa kay Gino. import din. Import niya. Import niya. Binili mo Binili ko sabak. para isabak sa show. Yun ang That was first way back 2017 din siya. 2017. 17 ginawa lahat halos. 17. Pag show ko, nanalo, champion, first runner-up. Okay din pala ng enjoy. That time, ang trophy kay yung styro pa na iporma isda. And then, Tapos pinturahan. lang. Tapos sunod na mga show na, puro sa Zamboanga. Maraming show, 18, 19. Sunod-sunod yun. Sunod-sunod na. ACC, sa Yubenko. Kasi maraming club, maraming kasi. club sa Zamboanga na nag-organize. Then sumasali kami. Lapag ako 15 entries. 10 entries. Medyo magastos. Medyo magastos. Thankful lang din ako sa father ko noon. Siyempre estudyante, anong ibabayad ng estudyante? Kaya sama si Papa. Kasama si Papa. Magbabayad ng Hanggang entry sana imbitahan kami sa national show sa Cagayan. That was 11th nata nila last, 11th wave yung last nila or 13th wave nila yung last show. matagal na 15. 15, di ba? Fifth wave. Fifth wave. Fifth First wave. mong sali. First
national show ko. Yun, and fifth wave pa. Sila Ronya Capin, nakasama ko doon. Si Bruce, kasama ko. Si Bruce, si Ijisan sa Cagayan. Sila makasama ko. Entry namin noon yung import na NK. Yung binili mo? NK pati yung Tylum Luka. Puro imported yung ano mo, dala nyo? Lahat ng dala namin. Tapos ang judge that time ay silang Jordan Crossgrade. Jordan Cabanero. Okay. Sa Cebu. Sila. After nun, bakasyon ako ng Cebu din. Pumunta ako sa farm nilang Ron Paulo. Servisan pa ako noon Boss Ron. Atid sundo. Tapos after nun, after ng mga show, judge na ako. May show sa Zamboanga, hindi na ako pinapasali. So, judge na. Doon ka nagsimula, judge 1920. Judge ako. Then my last show during pandemic, 21, first actual show nun ang organizer sila Iker, pati sila ER. Doon. Sa Zamboanga. That time, nag-work na ako. Wala na ako sa Goldfish. Okay. Nag-work din kasi ako sa Zamboanga 1 year. Doon ka na nag-start ng judge na lang? Judge na lang. Tapos, noong 2022, umuwi ako dito sa 2021, November, umuwi ako dito sa Sibugay. Ini-invite pa ako nila, judge. Pero malayo naman. Sobrang layo na yun dito. Yung uwiin ko sa judge. Medyo malayo na. Basta busy na dito. Wala na ako naka-judge noon. Wala nang time. Pero, bumalik ako, July 2023. Yeah, ngayong year lang. Ngayong taon lang ako bumalik ng ISDA ulit. Ang akin ang purpose ko lang is pag-alaga lang talaga. Pang tanggal stress ba? Tanggal stress lang. Yung first, pagsali mo sa show sa amin sa Aurora, ilan first yun? Show ko sa pagbalik ko. Okay. Yung sa Aurora na salihan ko. Bale, nung isa lang, ito lang aquarium ko, 5 feet 2020. Na some filter. Nanganak na. And also later on, we will show it to you, mga groomers. So, history lang nun is, ni-mention lang ako nung isang local pet shop sa amin na may grow out contest. Tingin ko Malangas. Doon ko nakilala si Pres. Presidente ng Sibugay ba yung dinadala sa EP lang? Sibugay talaga. Sibugay talaga. Siya, presidente ng Ornamental Fish, si Pres Jubiloid Ovalo. So, hanggang nag-usap-usap kami, nagpakilala pa ako sa kanya as newbie. Hindi niya. Kasi hindi pa rin, bago rin si Pres sa isda, di ba? Bago din hindi siya ganun katagal. Hindi siya ganun katagal. Tinuruan niya ako. Okay lang. Tapos hanggang nagbila ako sa kanya ng isda. Yun na yung laman, yung first laman ng 5 feet ko. Andyan pa yung iba. Yung iba mata, yung iba nagbenta. Andyan pa. Yun ang first laman ng aquarium ko talaga. Kasi ko parang enjoy man. Parang bakante pa man to dito. Kasi medyo marami kasi sasakyan. Walang paglalagyan. Lagyan natin. Actually dito dati, drying area. Nagpapatayo pa ng sasakyan dito pag mag-washing. Lagyan ko ng aquarium. So sunod, lagyan natin ng aquarium na naman ulit. Dito na second, 4 feet. 4 feet, 18. So, saan ako magbili ng isda? Naalala ko dati, kay Allen Del Rosario. Nakabili ako sa kanya ng isda. So sa kanya ako nakakuha. Hanggang sa dumami. Tapos nakilala ko si Brother Jake sa TKGF. Si Brother Jake, first shipment ko talaga na outside Zamboanga na aeroplano. Siya ang bumili sa akin. Way back 2017. Siya ang first talaga. Panda Oranda pa. Panda na triangle pang buntot. Mga first, yung mga try ko ngayon, broadtail na. Dati try ko namin na panda. Triangle pa. Hindi ko masali sa show. Kay triangle pa talagang buntot. Yan ang panda namin dati. Yun ang binili niya. So, nag-search siya ako sa kanyang TKGF. Nakabili ako sa kanya. Then, punta ako kay Brother Febro 1. Dati pa, way back dati, meron lang kami mutual conversation talaga ni Brother Febro 1. Mga materyales ko. Then, pareho ngayon yung materyales ko. Binigay ko rin sa kanya. First breeding ko, meron din sa kanya. Mga breeders ko din, napadala ko sa kanya ng breeder. So, dati pa sir, yung VCM, yan talaga ang name na dinadala mo? VC Goldfish lang dati. VC Goldfish lang? VC Goldfish lang dati. Ngayon may M. Kasi ng papa mo. Nadagdagan yung M kasi yung dating kakilala namin sa Zamboanga, si Michael Francisco, sa amin na nag-work.
hanggang naging kumpare ko na siya. Siya ang trusted ni Papa sa negosyo ni Sa Papa. negosyo mo. Siya ang parang manager ni Papa doon. Dati sa Zamboanga, siya talaga ang kumukuha ng tsubi. Okay. So, mas mataas ang experience niya sa goldfish. Elementary pa siya, bata pa, goldfish na siya. Okay. Siya nagturo ng breeding. Hanggang sa pagbalik ko goldfish, masaya lang din siya kasi at least ma-enjoy niya din ang goldfish. Babalik yung gana. Ang gana. Kasi lahat, ang gabi dito, upo lang kami, kape-kape, titignan namin ang isda namin. Kaya ginawa mo ng BCM. Kaya BCM na siya. So, bali, Vince, Charlie, and Michael. Charlie is? Father ko. Yung papa mo. Kaya naging BCM na siya. Dati, BC Goldfish lang. Na, yung hindi active ang page, na-delete yun sa automatic ni Facebook. Ngayon, new page na. Kaya, may bago ka nga. Ngayon, marami ng bago sa goldfish. Ngayon, may bago nga breeding ka, di ba? Coming? May breeding. Rancho? Rancho. Okay. Red white. Tingnan natin yan mamaya mga goldfish. Rancho. Pero first breeding ko, nung pagbalik ko ng goldfish, SBST. Sisikat. So, yun ang sikat. Pati, nagulat ako, dati kasi sa amin, sir, pag short body, discourage kami dyan. Kasi prone sa SBD. Hindi magtagal. Yun yung idea dati. Kaya nauso yung mga long body para pang jumbo, mga kasi malaki, magandang tingnan, ganun. Sa show. Yung time na yung July, basa-basa ako sa mga page, binalikan ko yung mga page dati. Ano naman SBST? Ano to ang SBST? Wala ko idea, zero knowledge. Yun pala, short body, short tail. Kung okay din to ganitong itsura. Okay, dati wala man to dati. Kung cute man, mataba. Cute kung bili tayo yun. Nakabili ako kay TKGF, kay Brother J. Okay. Nakabili na ako. Material yun? Material. Material lahat para pang breeding. Pang breeding. Kasi pinasok mo talaga yung business na ngayon for breeding. Pinasok ko. Actually, hindi pa siya gaano business. Enjoyment lang din. At least, palipas may on-produce ka, mag-select, pwede panglaban sa show. Pwede ibenta, panglaban sa show. Ang mahirap lang dito sa amin sa Cebu, guys, sir, ang DAPNA. DAPNA and Tsubi. Tsubi, saan galing yung Tsubi? Zamboanga pa, sir. Sobrang layo kasi Pagadian wala rin. Pagadian, wala. Ang Tsubi dito, wala. Sa Ipil, meron, pero hindi makaproduce ng marami. So sila na lang ang... every 4 days, 5 days, bumibili talaga ako ng Tsubi. Sa breeding. Siguro yung iba nagtataka bakit medyo mahal ang benta ko. Ang gamit ko, BBS, hindi DAPNA. So, 3,000. Magkano yun, sir? Ang lata, 2 plus. 2 plus? Ang lata, ilang breeding lang yun. Tapos, ang Tsubi ko, every 5 days, nag-order talaga ako kay Allen. Worth 1,000, 1,500. Plus shipping fee Plus shipping fee pa, 300. Malayo, same lang sa... So, ganun talaga ang kuhan ko. Kaya medyo may presyo yung isda. Pero, actually, kahit sabihin lang natin yung medyo mura pa naman din. Pero, hindi kasi yung binabayaran kasi ninyo, hindi man yung hindi yung sabihin Tsubi, hindi yan. Pagkain, wala yan. Ang binabayaran nyo talaga para makabili kayo ng show potential na isda, ang effort ng breeder. Hindi mababayaran ng effort. Sleepless night, pagkaling, 1,000, maglangoy sa aquarium, ikal mo niyan, biruin mo, maduling-duling ka magtingin yan. Pati ang experience ng breeder sa selection. Yun talaga ang binabayaran natin. Kasi experience yan eh. Hindi yan makuha ng 1 day, 1 month, 1 week. Hindi talaga. Hindi. So, yun yung part na binabayaran nyo na makakuha kayo ng show potential ng isda. Then sa pag-alaga din namin yan, yung pagkain parang bonus na lang yan. Okay, sige. Kailangan naman pakainin para lumaki. Kailangan pakainin para maglaki. Yung effort talaga ng breeder ang at least ma-clarify, especially sa mga newbies natin ngayon na may gusto mga show potential na mura, yan yung sagot mga ka-groomers. Kaya mahal. Actually, pareho sa akin, sa part ko, ako, nagsumasali man ako ng show. Pag wala sa breeding ko pwede isabak sa show, naghahanap talaga ako pag may target ako salihan sa Indonesia. Yung mga presyo na 10,000, show type, mura pa yan. Sobrang mura. Mura pa yan. Kaya kung kuwan talaga, yung seryosuhin mo talaga show type, yung 50 mil mo, ulangin pa yan. Bili ka dun sa Thailand ng show type talaga. Show type,
siguro ngayon sir sa import, nasa magkano kaya yung mga medium to large? Medium Para may idea naman sila. Actually, wala ako gaano idea kasi wala ako naka-import ulit. Pero nakabila ko ng mga imported, galing kay Brother Miko Oo. sa Gensan. sa Gensan. Mga ganon. Ang mga price range siguro nasa mga 8 to 10,000. Mga ganon. Show type na yan. Single anal pa. Single anal. Pero show potential. Pero show type na din lang. Show potential na din siya. But hindi Medium. ready to show. Binibalik, Kailangan pa i-groom i-groom. pa. Oo. Groom pa. Yan yung sinasabi yan ko. yung sinasabi. Siyempre, kasi kung imagine niyo pareho kay Sir Fritz, nagbebenta din. Oo. Bili tayo sa kanya ng showtime. Pag send ng video sa'yo mataba, pagdating sa'yo payat, huwag ka magalit. Siyempre, ni quarantine yan. Para safe yung isda dumating sa'yo. What more? Pag bibili ka sa Thailand. Sa Thailand, 5 days, walang kain. Ang isda, pagdating sa'yo nun payat, para makala mo walis. Kapayat niya. Ang ano lang dyan, ang importante lang dyan is may pattern naman talaga mostly ng isda. May pattern na, makita natin okay lahat ng fins. Para hindi ka magduda. Tayo pa rin ang mag-groom yan. Yung mga price range ngayon na 2,500, 3,000. Okay pa talaga yun. Joby size. Joby size, okay pa talaga yun. Eh yung iba na gusto, show potential, tapos ang budget lang. 500. 1,000, tapos ready to show na. Mahirap talaga yan. Mahirap yan. Yung medium size na isda, ready to show. Ang effort ng groomer dyan, sa change water, mag-siphon ng mga dumi, magpakain. Mainom pa. Yung tubig ang tubig pa. Tapos bayaran, 2,000. Ako hindi ko nalang ibenta isda ko 2,000, tapos gano'n ng effort nilabas ko. Sa pagkain pa lang, sa tubi. Grabe. Ngayon, ang mga pagkain ngayon, medyo mahal pa ngayon. Mga bago ngayon, JPD. Yan. Mga mutant. Kaya gusto kong i-clarify sa mga groomers natin regarding on the kasi malakas na talaga ang show ngayon. Halos every month may mga upcoming shows. Every month may mga upcoming tayo. Maganda nga ngayon, sir, kay tuloy-tuloy yung mga show. Hindi yung once a year lang. So, pareho dati, antay pa kami. Ngayon, we have a lot of shows coming in. December, anong December? May show ba ngayon sa December? Kakatapos lang yung sa Malaybalay. Sa Malaybalay yung pinuntahan ko. May content na ako doon. January, Cagayan. Kay ICE, 26 to 28 January. Post ko na lang yan para ma-invite kayo. And February is Ipil dito. Abangan natin yan. March is, I don't know if Cebu. Kasi naka-adjust yung Cebu sa date ata. Hindi pa ako sure, pero March meron din. April, I don't know if meron ba. Basta mag-contact kasi ako sa mga organizer niyan. Kasi sa akin, this coming May para Aurora. May and November, Aurora talaga yan. Kasi this year, 3 times na ako napashow. So, medyo pahinga muna tayo. And then balik tayo by May and November. November talaga is festival ng Aurora. So, every November, sure na yan. Sa May, gagawin natin yan. Gawa natin ang paraan yan. But sure na yan. So, kaya mga ka-groomers, yung mga naghahanap ng mga shows, iba ang feeling sa actual, di ba, sir? Iba. Sobrang iba. Lalo na yung pagbalik ko, first show na nasalihan ko yung kay Sir Fritz sa Aurora nung November. Pero hindi ka pa nakapunta. Hindi pa ako nakapunta. Daw pinayagan ng asawa ko. Pero okay lang. Isama. Sunod. Doon tayo sa Ipil. Sa Ipil, okay. Sa Ipil. That time, busy rin kasi sa negosyo. Yan naman yun, pinadala ko lang kay na Brother Joey. Kaya nga pupunta sa... Ang isda. Nakapunta, pero ikaw na, pag after sa show na. Kasi wala, si Sir J. Aguirre. Siya kumuha. Okay. Pero ang trophy, sila, Brother Jordan, pati si Sir Gary, pinadala ko na para safe ba? Ang safe ang trophy. Wala ko nag-expect na manalo. Sa akin, lang, effort lang ba na? Local ba yun, sir, pinadala mo? Import yun? Local breed. Okay. Yung SBST na yun, breeding yun ni Brother Allen de Rosario. Sambuanga. Saka SBST niya yun, na sa akin is support lang ba? Kaya ko nga. 4 yun na lang nila? 4, 5? Parang 4, 2 sa akin, 2 kay Jay. Kay Jay. So, support tayo sa local. Total, malapit Aurora, ilang oras lang yung takbuhin. Ako, willing na ako magpunta nun. Problema kay
Hindi na-busy pinayagan. tayo, hindi pa tayo pinayagan, na-busy pa. Pero sige. okay At least lang. nakasupport. At least nakasupport. So, unexpected na nanalo. Nung nakita ko yung mga nakabangga ko, si Brother Miko, Marami din yung SPST niya. Sa Jensen pa lang yun, nakita ko na yun. Sobrang ganda nun. So, wala talagang expectation. So, siguro, blessing na nanalo. Part naman yan Part sa show na na manalo, matalo. Sa hobby na to, meron talagang manalo. Kaya dyan tayo makalearn ano yung mistake. Lalo na sa mga baguhan, always ask the judge. If ever Bakit, may concern. May concern. Ako dati, sir, siyempre, zero knowledge about show. Sorry lang ako. Nag-champion na ako. Tinanong ko pa ang judge, si Riker Radyo, Mateo. Sir, bakit ako champion? Tanong ako kasi, siyempre, ako, binili ko lang yung isda as is na yun. Ready to show yung isda. Kinuha ko lang yung sa aquarium ni Gino, padala kagad sa Yubain ko. Kaya gusto ko lang magsali ba, anong experience ng show. Kaya sanay man ako sa mga show dati, pero mga motor, sasakyan na show. Ano ang feeling sa goldfish? So, kuha ko sa kanya dalawa. Pag-champion, tinanong ko pa yung judge, sir, bakit ako nanalo? In-explain niya, ito yung katawan mo compared sa iba. Hanggang siguro mga tatlong show sa Buanga. Always pa ako nagtatanong, bakit ako nanalo? Kasi wala pang wala man ako idea. Hanggang sa, ang sunod tanong ko na, bakit ako natalo? Okay. Siyempre kasi sa atin, paningin yung isda natin, maganda na. Tapos yung nakalaban natin na isda, hindi gaano maganda sa paningin natin. Pero iba-iba kasi ang perspective ng mga judge. Hindi natin sila ma-blame bakit din tayo natalo. Lalo na tatlo sila. Kung isa lang siguro magtanong pa tayo. Pero tatlo ang judge. Hindi talaga imposible na sabihin natin na luto sa tatlong judge. Iba-iba ang perspective. Pareho kami ni Sir Prince, mag-judge kami dalawa. Ako hilig ko SBST, siya Rancho ang hilig niya. So paano man yung ganyan? So kaya tatlo, 3 to 5 ang judge para maiwasan talaga ang conflict. Pati iba-iba talaga ang perspective ng mga judge sa pagtingin ng isda. Kaya yung tanong ko, bakit ako natalo? Huwag kayo mahiya magtanong sa judge. Kasi dyan talaga kayo mag-learn. Sa anong kasi pag tayo lang tumitingin sa isda natin, always perfect, syempre isda natin yan. Of course. Alangan naman, sabihin natin maganda yung kalaban. Always isda natin ang maganda. Pero pag natalo, yung huwag tayo ma-discourage. Tsaka magtanong sa judge. Bakit natalo siya? Anong sabihin ng judge? Tanggapin din natin yun. Tanggapin natin yun kasi syempre, judge na yun sila. Yun lang. So balik, pag sabihin ng judge na yung color mo kulang compared dito, so next target mo, alam mo na ano ang i-enhance mo. Yun talaga ang pinaka-importante. Bakit tayo sumasali ng actual show, online show, is to improve our grooming skills. Yun kasi talaga. Kahit yung mga nagsa-champion na parati pala yung nag-i-explore ng another pareho learning. Sa akin, hindi ko din masabi na expert ako sa goldfish pero sa tagal ko sa goldfish, hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ako sa mga give and take, sharing ideas. Lalo na sa akin na nag-stop ako, maraming nagbago. Yung sabi mo nga, yung panda before is triangle pa ngayon, broadtail na. Rosetail pa ang panda. Habang sa amin, actually nag-stop ako ng goldfish. Rosetail na ang nauso na buntot. Yun yung last orchid tail, rosetail. Yun yung last. Yun yung for me, yun yung pinakamahirap i-maintain lalo na sa mga show grade. Kasi nag-curl na. Mabilis mag-curl nun. Yun talaga ang sakit nun. Yun ang sa NK dati din sa mga full moon, ang mga caudal, upper and lower, madaling magtupi. Uli sa sobrang bigat na. So, lumalaylay na siya. Pagdating ng large nun, wala na. Katawan, yung buntot, naiwan na sa ilalim. So, mostly yung peak niya sir, nasa medium. Maganda siya sa medium. Medium ang peak talaga nun. Large to jumbo nun, wala. Display na lang siya. Display sa material na lang. So, yun mga groomers, at least may na-learn kayo na matagal na rin sa goldfish at bumalik at saka nanalo pa for the first time na pagbalik niya. So si Sir Vince, invite mo sir sa show this coming coming February, meron tayong parating na national show sa Ipil sa mga Sibugay namin gagawin. Wala pang
Date. exact date. Pero pinaplansya na namin para hopefully makasali kayo sa show namin this coming February 2024. Yeah. Sino mong gusto i-shoutout mo, sir? This din pala, January siguro end, meron tayong grow out contest ng rancho. Red White Hybrid Rancho. Ako ang first grow out contest ko. Your breeding on? Breeding ko. Kasi first breeding ko, second breeding ko, ang labi na sold out. Ang daming nagre-request, grow out contest ko daw. Grow out na lang. Sabi ko nga, sige, testing natin kung makaproduce tayo ng maraming maganda. So, kawaan ng Diyos, nakaproduce tayo. So, ipapag-grow out contest ko yung rancho na yun. Nandyan na yun, sir? Andyan na. Pwede silipin natin mamaya mga growers. Masilip yun na yun mamaya. So, shout out lang sa Team Sofia, sa buwang ornamental fish, Sibugay. Sibugay, mahaba masyado sa Sibugay. Ornamental fish in association ng dulo. Basta, shout out sa inyo. Thank you din sa pag-welcome nila sa akin. Bago lang kasi sila lalo dito. Na galing ako sa Zamboanga City, bago lang ako dito. Pag-welcome nila is talaga. Masyadong maayos talaga ang pagka-welcome nila sa akin dito. So, shout out lang din sa asawa ko. Sana payagan mo na ako magpunta sa mga upcoming show. Isama sa show. Mas okay pa magbisyo ng isda kaysa mga babae. Sir, no? Of course. Healthy happy. Healthy happy ba? So, again, yung shop mo, sir, or gusto mo i-shout out? Shout out ko lang din yung shop ko, BDO Car Wash and Detailing. First ceramic coating shop sa Zamboanga, Sibugay. So, yung sasakyan nyo na luma, ipasok dito paglabas brand new. Yan. So, shout out ko lang dito, pag magpa-washing kayo, meron lang din tayong kainan sa side lang din, sa pad ko din, sa wife ko, kainan niya. BDO Food Hub lang din. Kompleto, package deal. So again, mga groomers, thank you very much for watching. Hope you enjoyed the video, and thank you, Sir Vin, sa pag-accommodate namin sa dito. And see you on the next content or next vlog natin. Thank you, Sir Vin. Salamat. Busy na kuhaan gini mong time.